Magandang araw sa inyong lahat. Ako po, si Yoki Obantan. At ako nga pala, si Angelica Cornelio. At ako naman si Renzo T. Ito ang BC Daily Newscast. Para sa nagbabagang balita sa araw na ito, may mga nakaistasyon tayo sa mga iba't ibang lugar na interviewer para tanungin ang mga tanong na: How does the rise of social media platforms, digital technology being shaped by globalized nature of communication? Narito sina Miss Jenny Bunganay and Miss Cristilary Victoria para alamin ang mga kasagutan sa tanong na ito. Miss Bunganay and Miss Victoria, pasok! Hi Kuya, ano po pangalan nyo? Kevin. So Kuya, may tanong lang po kami para sa project namin. How has the rise of social media platform and digital technology been shaped by the globalization nature and of communication? Base sa pagkakaintindi ko, paano nakakatulong ang social media platforms at teknolohiya sa nature ng communication. Para sa akin, nakakatulong ito kasi napapabilis nito yung pagko-communicate ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Mas convenient ito gamitin kasi hindi na kailangan pumunta sa isang lugar para lang magkita. Kasi paano? Example, sa may teacher, kunwari, may gagawin yung teacher ngayon, kaya hindi siya makapunta din sa may classroom. Pwede siya magpa-online class na lang. Bali, kunwari, 1 oras lang na online class, tapos makakapunta na siya sa pupuntahan niya. Hi ate, ano po pangalan? Angel. So meron lang po kaming project. Katanungan ko to. How has the rise of social media platform and digital technology been shaped by globalization, nature of communication? For me, the globalization of media has created opportunity throughout the world, and businesses can benefit and buy yourself. Based from social media, globalization is a great way to connect, find fortunate partners, and find customers, build brand awareness, and more. Maraming salamat Miss Bunganay at Miss Victoria. Para sa susunod na magtatanong, narito si Miss Hana Maramba para alamin ang isang pang kasagutan patungkol sa katanungan na ito. Miss Haramba, pasok! Sa inyong lahat, andito tayo ngayon sa halagang Pasay City East High School na kung saan magtatanong-tanong tayo sa mga student kung alam nga ba nila ang kasagutan sa ating mga tanong at kung paano nila mapapalawak ang kanilang mga kaisipan. Okay, ngayon maghahanap tayo ng mga student sa lugar ng Pasay City. Kuya, pwede ka ba namin ma-interview ngayon? Apo. Ano pong pangalan ninyo? Daniel Corporal po. Saan po kayo pupunta ngayon? Pauwi na po eh. May mga anti katanungan lang po kami sa inyo. May subject po ba kayong communication? Meron po. Sakto, isa yan sa magiging tanong natin ngayon. Okay, Mr. Dave, this is the question. Kung talagang nakikinig ka nga po talaga sa prop nyo sa communication, how is the rise of social media platforms in digital technology being shaped by globalized nature of communication? Nabago ng globalisadong kalikasan ang pag-asenso ng teknolohiya at mga social media platform dahil sa mga bagong kagamitan tulad ng cellphone, computer, at mga iba pa na pwede magamit ng mga estudyante sa paaralan. Okay, maganda. Hindi mo nga tinutulugan yung mga subject nyo na yan. Okay, Mr. Dave, salamat sa pagbibigay laan ng oras dito sa pagsagot ng aming mga katanungan. Yan po, maghahanap muli tayo ng iba pang mga student na sasagot sa ating mga katanungan. Okay, hello miss. Pwede ka ba namin ma-interview ngayon? Ano po pangalan ninyo? Vika Desanya po. Okay, Miss Vika, may onti na po kami mga katanungan. May subject po ba kayong communication? Opo. Sakto. Isa din po yan sa magiging tanong natin ngayon. Nakikinig ka nga ba sa prompt? Okay, Miss Vika, this is the question. How is the rise of social media platforms
and digital technology being shaped by the globalized nature of communication. Para sa akin, ang social media, may malakas siyang platform, kaya mas mapapadali tayo sa pag-communicate sa iba't ibang tao. Dahil dito, mas napapatas yung chances natin na makapag-communicate or magkaroon ng connection sa ibang tao sa social media. Salamat po sa inyong sagot at sa paggala ng oras sa amin. Ako si Hana Maramba. Ayun lamang po at maraming salamat. Back to studio. Thank you, Ms. Maraba. For the next interviewer, it is conduct on online interview. Natutok si Ms. Tabiana, Ms. Namanantam, at Ms. Garcia. Pasok. So narito sina Bautista at Buloron upang ibahagi ang kanilang opinion or sagot sa katanungang how has the rise of social media platforms and digital technology been shaped by the globalized nature of communication? Study found social media improves relationship with other countries by making them more transparent. So, ang globalization ay nagbibigay daan sa pag-access sa impormasyon tungkol sa iba't ibang kultura sa pamamagitan ng pag-connect sa mga tao sa buong mundo sa pamamagitan ng social media platform. Ang point of view ko po sa social media regarding sa nature of global communication is that it's revolutionary. Like this, nung unang umusbong ang social media, ang main reason lang is to chat, share videos or pictures, and communicate with friends. Nowadays, napakadaming sangay na ng social media platforms. Meron na ngayong online shopping, Uber, Grab, and iba pang platforms na malayo sa umpisang pinanggalingan ng social media. As Miss Jenna Palma, on how has the rise of social media platforms and digital technology been shaped by the globalized nature of communication? Thank you po. And for me, tumaas yung paggamit ng social medias and digital technology dahil sa dahil nagde-develop tayo dito or nakakalipit ka ng mga translator katulad ni Google, AI translator, and yung by that it helps us na ma-understand ang mga basic language ng mga karatig bansa natin. And by that then, in terms of globalization, di ba? Since language is culture, it also helps us rin na ma-learn ang mga kultura, and by that, maiiwasan natin yung misunderstanding between one country and to another. Thank you, Miss Palma. Paano nga ba nahubog ng globalisadong kalikasan ng komunikasyon ang pag-usbong ng social media platform at digital na teknolohiya? Bilis na ang proseso ng palitan ng impormasyon at pakikipag-communication. Noon kasi mga sulat o liham lang ang ginagamit namin para padala ng mensahe ang mga kamag-anak namin sa probinsya. Noon din, nagpadala ng sulat ang lola at lolo namin na pumunta kami doon sa kanila at dalawin sila. Ngunit dahil mabagal ang proseso noon, kaya late na namin natanggap ang mga sulat. Kaya noong umuwi kami ng probinsya ay naabutan na namin na nakaburol na ang lolo ko. Pero ngayon dahil sa social media ay nagagawa na namin makipag-communication sa mga kamag-anak namin sa mga malalayong lugar. Para sa ating huling parte ng balitang ito, nandito sina Miss Walog para alamin ang kasagutan sa tanong na ito. Miss Walog, pasok! Hello ate, ano pong pangalan? Roxanne po. May tanong lang po ako para sa panel. How has the rise of social media platforms and digital technology been shaped by the globalized nature of communication? Because of the rise of social media platforms and digital technology, malaki yung natulong ito sa atin in terms of communication to others. And kasi kung dati, kailangan pa natin magsulat ng letters para makapag-send ng message sa mga malalayo nating kapamilya. Ngayon, in a seconds, pwede tayo mag-message sa kanila through social media platforms like Messengers, apps, or Instagram, ganun. So, malaki din tulong ito sa ating mga OFW in terms of communicating sa kanilang mga pamilya kasi mas convenient sa kanila makipag-communicate
communicate gamit lang yung internet. So, yun. Thank you po, ate. Good morning and welcome BS Daily News. I'm Miss Raya Mendoza and here's some fascinating trivia and facts about the world of social media that have shaped the way we communicate and connected online. The birth of social media. Our journey begins with the birth of social media in 1997. A platform called 6degree.com laid foundation for what we know today. User could create profile and connected with friends, setting the stage of social media revolution. YouTube. The video sharing giant has come a long way since inception in February 2005. Did you know the first ever video uploaded was entitled Me at the Zoo by co-founder Jawed Karim? It testified to how anyone can become a content creator. The Facebook phenomenon. Facebook, which began as the Facebook in 2004, has grown into a global social media giant with over 2.8 billion monthly active users. It's a platform that has reshaped how we connect with TikTok. The short-form video sensation reached an astounding 2 billion downloads globally by April 2020. Its rapid growth has made it a cultural phenomenon and a platform for creativity. Finally, social media has played a pivotal role in various social and political movements, providing a platform for organizing and amplifying voices around the world. That wraps up our journey through the trivia and facts of social media. It clears that these platforms have not only transformed how we connect but have also left an indelible mark on our society. Thank you for joining us today. Stay tuned for more news and update here on BSE Daily News. Maganda at mahaga ang kanilang mga kasagutan patungkol sa tanong na ito. May mga iba't ibang opinion man sila, pero magaganda at haga ang kanilang mga kasagutan patungkol sa tanong na ito. Yes, partner. Besides with that, they point their answers to the question itself. And lastly, bukod sa na-express nilang opinion nila, nalaman na din pala natin ang mga impact para sa mga media, platforms natin katulad ng Facebook, Twitter at iba pa sa komunikasyon natin araw-araw. At yan po ang ating nagbabagang balita para sa araw na ito. Ako po, si Yoko Bantal. At ako nga pala, si Angelica Cornelio. At ako naman si Renzo T. Ito ang BSE Daily Newscast.